Hi guys, it's me. So, storytelling time muna sa mga gising pa and sa mga tulog na, edi good night. So, ayun, recently kasi nababurn out ako. O, wag kang tumingin ng ganyan sa akin, charot. Hindi, eto na, legit na storytelling time na talaga to. So, what I mean is by recently na nababurn out ako is because parang feeling ko wala na akong motivation na gawin yung mga ginagawa ko before. Like, wala na akong creative juice, di na rin ako productive, and feeling ko parang gusto ko na lang humiga all day. Feeling ko pagod na ako. Kahit kakagising ko palang pagod na ako. And maybe, ganun yung nafe-feel ko kasi nga ang dami kong ginagawa. Like, it's justifiable naman. Kasi parang nagiging driven force ko na lang each day na parang gawin tong ganyan-ganyan is yung motivation ko sa pangarap ko, yung reason ba't ko pinaglaban yung BSA sa PUP, and syempre yung parang will ko na makapagtapos, and that's all. Pero yung process, ang hirap pala. So, eto kasi, ito na yung reality. May certain day na nangyari sa buhay ko na ayun, first time ni ate na parang sabak na taga sa work niya. Hindi na siya training, parang first day na. And grabe, super exhausting pala nun. Like, no joke. So, meron kasi, yung buong day na yun nakakapagod na yun. Pero may remarkable na nangyari sa akin. Grabing nakakapagod din. So, itong grabing nakakapagod na to is, alam niyo yun, may time na parang sa second floor kasi namin, in-opening second floor. Kasi dapat, first floor lang. Yung pag pick arm, second floor bubuksan na. And may mga kumain na dun. Tapos may naiwan na parang Coke float. Akala ko, yellow lang laman niya. Ate, kalahating baso pa pala yun. Nasa taas siya. So, akala ko, pag nakapatong na sa taas, wala nang laman. So, pinagpatong-patong yung mga baso, tapos yung pinakataas pala is may laman. So, kayo guys, pagkakain kayo, tapos gusto nyo magpatong-patong, huwag nyo lalagyan ng laman yung pinakataas. Mas mabuting i-separate nyo na lang siya. Si ate nyo, knowingly myself, na super clumsy. Ate, natapon ko yung baso. Accidentally, kasi nga, di ko alam na may laman pala. Tapos, natapon ko, tumilapon sa akin. Buti nakaitim kami, so tumalsik sa akin. Basang-basa ako. Eto pa, may kumakain dun sa second floor na lalaki. So, parang, naabala ko patuloy siya. Like, tinulungan niya ako magpulot. Pero, syempre, it's a work kasi. So, parang mali yun. Tapos, yung time na yun, parang frustrated na talaga ako. Di kumuha ako sa first floor ng map. Nagmamadali ako. Tapos, parang nung pagbaba ko sa first floor, ang daming may kailangan sa akin. Yung manager namin, yung isang crew, tulungan ko siya sa, anong tawag dito, pagsalin ng gravy that time. Tapos, ayun na nga, pagbalik ko sa second floor, nagmap na ako. Buti na lang, isang tao lang yung kumakain doon. Kasi kung hindi isang tao lang, syempre nakakahiya yung paano yung mga next nakakain doon. Pero buti na map ko siya agad. Tapos, nakakapagod lang, like, everything that day, so exhausting. Kasi nga, ayun din, nag-overtime din ako nung mahigit 1 hour kasi yung mga plato, hindi ko pa tapos hugasan. Pero, which is mali ko kasi hindi ako dumiskarte about that. Yung parang natututunan ko lang, yun lang yung ginawa ko. Pero may mga diskarte pa pala yun. So, fast forward, yung parang, alam mo yun, parang naisip ko, hindi pwede pala para sa akin yung work. Like, it's not for me. Kasi ang clumsy ko nga. Like, hindi to para sa akin. So, yung parang naging driven force ko na that time is, nung time ng umaga, mga customer namin, binigyan ako ng isang lolo ng candy. Parang tip siguro yun. Kasi daw nagagandahan daw siya sa akin. Pero yun na lang yung parang naging, motivation ko nun, na parang, at least, there's a good people that time. Parang, mabait sa akin. And syempre, mabait naman yung workplace ko itself. Like, tinuturuan naman nila ako, tinutulungan nila ako. Pero syempre, yung trabaho itself is nakakapagod. So, nung time na yan, after ko mag-work ng super duper mega ultra draining, pumunta ako ng library para mag-internet kasi sumali ako ng quiz bee that time. Yung quiz bee is parang sa mga freshies yata ng CAF.
yung College of Accountancy and Finance, tapos puro accounting yung tanong. And super nalula ako kasi nalalaman ko sa accountancy compared dun sa quiz na yun is ganito yung quiz. Tapos nalalaman ko ganito lang. Like, ikukumpara mo sa ganyang karaming learning. So, parang that time, ang naisip ko talaga is, para sa akin ba yung accountancy? Kakayanin ko kaya iraos tong BSA nang may trabaho ako? Parang ganyan yung mindset ko nun. Tapos parang, kakayanin ko bang matuto na hindi ako napapagod or parang hindi ako nahihilo-hilo na sa school? Ganun, parang ang dami kong doubts. Like, what if mag-shift na lang ako sa mas madaling course? Ganyan. Pero may mga second thoughts ako na, pag ginawa ko yun, paano naman yung pinaglaban ko? Nasasabi ko mag-BSA ako sa PUP kasi worthy yung BSA dito. Like, hindi pa nga nagsisimula yung klase. Dinadoubt ko na yung sarili ko, nag-overthink na ako. And then, there comes my score. Syempre, knowing din na wala akong foundation ng junior high sa accounting kasi wala kaming TLE. Tapos, knowing na ang ano rin ng senior high, sorry po. Pero, ayun din. Tapos parang hindi ako nasanay sa ganitong matter, kaya tinutulungan ko talaga sarili ko. Pero hindi talaga siya effective enough kasi yung score ko super baba. Like parang 1/5 lang yung score ko ng quiz. O hindi to humble totoo to guys. Kung tatanungin nyo, ayoko na lang mag-say. Basta 1/5 lang siya. So super baba. Hindi siya passing guys. So ayun na nga. Nanghina talaga ako nun. Tapos edi yun na. Pagka uwi ko, after ko maglinis, diretso tulog na ako. Hindi na ako kumain nun kasi super nanghihina talaga ako. Then the next day, sabi ko, parang ayoko na. Hindi ko na yata to kaya, ganyan. Iniisip ko na magtatrabaho ko kinabukasan kasi parang alternate days yung pasok ko. Tapos parang sabi ko, na-imagine ko parang na magtatrabaho ko kinabukasan. Parang ayoko na lang magtrabaho. Parang sana sinunod ko na lang sila tito. Sana hindi na lang nag-PUP. Edi sana okay pa ako, ganyan-ganyan. Like, you know, yung pag-pursue mo kasi sa dreams mo may consequences. And yung sa akin kasi, matapang lang ako sa umpisa. Pero ngayon nandito ako sa process, ang hina na ako. And then, ayun, parang for the give up na yung person. So, dumating na yung day na pumasok na ako uli, may second day. And, nagulat ako, parang compared dun sa compared dun sa first day ko, is super gaan na ng trabaho. And I just thought to myself na, parang siguro, ito yung dapat nating matutunan for today's video na you should learn from your mistakes and parang yung mistakes nandyan yan nangyari para matutunan mo, para hindi mo na ulitin uli or para ulitin mo kapag ayaw na may improvement or something. Pero hindi ka dapat nag-stuck up dun. Like, you have to prove yourself each day talaga. And every day is a learning. So, parang ganun yung naging, sa akin. Naastigan ako noon kasi parang kukumpara ko yung araw na to sa nakaraang araw. Parang ibang-iba. Tapos parang gusto ko na uli magtrabaho kasi, grabe, ko siya. Parang, nadadigest ko na, nafa-familiarize na ako sa mga gawain. Like, baka sa umpisa lang din talaga to. And then, ayun, nung after ko nun mag-out, tuwang-tuwa ko. Like, ang gaan-gaan ng trabaho ko ngayon na, hindi mo magaan na parang madali, pero kasi nagagawa mo na siya ng tama. So, ayun, edi, after ko nun, edi, tambay uli sa library, ganyan-ganyan. Tapos after sa library, dumaan ako ng St. Peter. Tapos doon ko na naramdaman yung pagod for real. Nakaidlip ako sa loob ng simbahan, sa loob ng 1 hour. Sorry po, Lord. Kayo po talaga yung pahinga. Amen. Tapos, ayun na nga, after nun, parang na-realize ko na parang, siguro, kung hanggat kaya ko i-prove yung sarili ko, siguro kung hanggat kaya kong ipaglaban yung sarili ko sa ganitong bagay, ba't hindi ko gawin? Like, hindi pa naman nagsisimula yung pasukan eh. Malay ko ba kung kaya ko rin naman mag-BSA? Malay ko ba kung makakasurvive din naman ako sa kursong to? So, ayun yung mga thoughts na pumasok talaga sa isip ko. And guess what? Ayun, bumalik na naman yung driven force ko na mag-review, na mag-aral. And na may unti-unti na akong natututunan sa mga nire-review ko. May progress kahit ganito lang siya kaliit yung progress. It's still a progress, guys. Kahit wala pang improvement, kahit maliit na improvement. Basta
umuusad ka, kahit hindi naman super bilis na usad, kahit yung mabagal na usad din, it's still a progress talaga. Tapos, parang ayun. Pero syempre, just like my previous thoughts, nakakapagod nga magpagsabay yung pagtatrabaho sa pag-aaral. Pero, if you were in such situation talaga, wala kang magagawa kasi para rin naman sa pangarap mo yan. Ang ano lang talaga dyan is kung mairaos mo, sana mairaos. And, sa mga privileged na tao, like, use your privilege, nasa sa inyo naman yan, it's your choice. So, kung privilege kang tao, di sige, go. Pero para sa ating mga nasa, dili na lang mag-tell, basta yung mga nasa dyang, gadyang wala tayong choice. Kailangan natin magpursige talaga kung ayaw mong mamatay ng mahirap din. Pero anyway, reality check lang naman yun. So, ayun lang naman. So, mga classmates ko or kapwa students, sana hindi kayo nape-pressure if every time nakita nyo kung nasa library, nag-aaral, o di kayo nagre-review. Hindi naman sa hindi ko binibigyan yung sarili ko ng pahinga or relax. Pero kasi, alam nyo yun, iba kasi yung pakiramdam na ayaw mong mawala sa course na to, ayaw mong ma-evict, ganun, ayaw mong ma-shift, and ayaw mong bumabasa dos. So, parang kailangan mo talagang magsikap at magsumikap. Kaya, sorry guys. And, na-enjoy ko pa naman yung buhay ko kahit papaano. May leisure time naman ako, nakakapaglaro naman ako, and laro ng ML. At saka ng, nag-art-art pa naman ako. Sumusulat ng mga novels, ganyan. Pero, ayun nga lang, parang gusto ko lang talaga mag-review guys or mag-aral about this matter kasi hindi nga ganun kaganda yung foundation ko at ayoko naman din maligwak. Tapos ano pa ba, gusto ko pakita yung sarili ko na deserving ako dito. Isipin nyo na lang na itong taong nagre-review to, hindi siya kagalingan kaya kailangan niya mag-review. Kasi kung magaling naman na ako para dito, hindi ko naman need na, syempre, need mo pa rin magsikap, pero hindi yung sobra-sobra na gaya ng ginagawa ko ngayon. Kasi totoo naman, hindi talaga ako masyadong magaling sa accountancy. Alam niyo ba, nung in-interview pa nga ako niyan sa course na yan, ang unang sabi sa akin ng tawag dito, interviewer, hindi siya sarcasm kasi super serious na mukha niya. Tapos yung mga madalas na na-interview niyo dun, matataas talaga yung grade nila sa FABM. Pero pagdating sa akin, ang sinabi niya, ang baba ng FABM ko. Which is already a discouragement na nagiging driven force ko na i-prove yung sarili kong worthy ako sa, sa course na to. And nung nagpa-ID na, ang sabi ba naman sa akin nung nag-ID, sus, BSA na naman. Next year, iba na naman course niyan. Ganun. Like, mapapanghinaan ka talaga. Pero, is lakasan ng loob nga, na i-face nga to. And, syempre, dumiskarte sa buhay para makapakita natin worthy tayo. And, for my case, ayun, nakaka-burn out talaga recently. Tapos, ito pang Messenger at Facebook, lagi ako nire-restrict sa main ko. Wala na nga social life yung tao. So, anong gagawin ko sa isang tabi? Tutunga nga na lang sa Kesame. So, anyway, yun lang naman. Mini motivational posting siya. And, ayun, last say ko na lang dito is, don't you ever guys glorify kahirapan or poverty. Kasi, alam niyo yun, if talagang nasa may kayang position ka talaga, or di kaya if nasa privilege part ka talaga, hindi mo na kailangan magsumikap ng ganito eh. Alam niyo, minsan iniisip ko, if ever talagang may ganyan talaga ako, di ko na kailangan umakit and so on. At kung may maayos akong basta alam nyo na yun. Siguro I could have done better than this. Pero wala eh. No choice. Kaya eto, nagpapakapagod atin. Pero ayun, yun lang naman yung wish ko for today is maraos talaga yung everything. And sa mga kapwa ko students in same situation, good luck sa atin. Kakayanin natin to. Padayon, hindi tayo basta-basta susuko.